Sa isang tahimik na baryo na napapalibutan ng palayan, may isang lalaking kilala ng lahat sa pangalan na Nestor. 30 years old na siya. Maitim dahil sa araw at palaging may pawis sa noo. Araw-araw, maaga pa lang ay naririnig na sa kalsada ang kalansing ng kanyang lumang kariton. Yun ang ginagamit niya sa pagtitinda ng gulay sa palengke. Talong, okra, kangkong, kamatis, at kung minsan ay ilang bungkos ng malunggay. Hindi marangya ang kanyang buhay. Nakatira siya sa isang maliit na bahay na pawid ang bubong, yari sa kahoy na halos tuyo na sa katandaan. Doon siya nakatira mag-isa mula nang pumanaw ang kanyang mga magulang. Sa likod ng bahay ay may kaunting tanim na gulay. Sapat lang para sa kanyang paninda sa umaga. Tahimik si Nestor. Hindi siya palakwento, ngunit kilala siyang masipag. Madalas ay nakikita siya ng mga bata na tinutulak ang kariton sa ilalim ng matinding araw. Ang ibang tao ay humahanga sa kanya, ngunit may ilan ding nagbibiro. Si Nestor, ayaw yatang yumaman. Parang okay na sa kanya kahit ganito lang. Ngunit sa loob ng kanyang puso, may isang lihim na tinig na hindi niya pinapansin. Ang pagnanais na magkaroon ng higit pa. Noong una, kontento siya sa simpleng buhay. Pero habang tumatagal, napapansin niyang may mga tindero sa palengke na may magagarang kariton, mas malalaking paninda, at tila mas masaya. Isang araw, habang nag-aayos siya ng gulay, napadaan ng isang tindero na may bagong kariton na pininturahan pa ng makintab na kulay asul. Napatitig si Nestor. Sana ganun din ang kariton ko. Mahinang sabi niya. Mula noon, parang unti-unting kumukulo sa kanyang dibdib ang inggit. Hindi na siya masaya kapag nakikita ang kanyang lumang kariton na may kalawang at luma ang gulong. Kung magkakaroon lang ako ng mas maayos, baka mas mabilis akong umasenso. Bulong niya sa sarili. Isang gabi, matapos ang mahaba at nakakapagod na araw sa palengke, naglakad si Nestor pa uwi. Madilim na ang daan at tanging liwanag ng buwan ang nagsisilbing gabay. Walang ibang ingay kundi ang huni ng mga kuliglig at tunog ng kanyang mga yapak sa alikabok. Habang naglalakad, napansin niyang may isang matandang lalaki sa gilid ng daan. Nakayuko ito. Tila hirap buhatin ang mabigat na sako ng gulay. Dali-daling nilapitan ni Nestor ang matanda. Lolo, tulungan ko na po kayo, sabi niya habang kinuha ang sako. Ngumiti ang matanda. Salamat iho. Iilan na lang ang katulad mong may malasakit. Tinulungan niya itong buhatin hanggang makarating sa kubo nito. Nang mailapag na nila ang sako, hinugot ng matanda mula sa loob ng bahay ang isang lumang kariton. Yari sa kahoy, may bakal sa gilid at may kakaiba ang kinang sa ilalim ng buwan. Ito, wika ng matanda. Matagal na itong nakatago sa akin. Sa tamang kamay ko lang ito ipapasa. Gamitin mo ito ng may kabutihan. Tandaan mo, anak, anumang ilagay mo rito ay dadami. Ngunit kapag kasakiman ang umiral sa puso mo, lahat ng biyaya ay maglalaho. Napatulala si Nestor. Ano pong ibig niyong sabihin? Ngumiti lang ang matanda. Malalaman mo sa tamang panahon. Pagkasabi niyon, pumasok na ito sa loob ng bahay at hindi na muling lumingon. Naiwan si Nestor na nakatitig sa mahiwagang kariton. Hindi niya alam kung panaginip lang ba yun o totoo. Ngunit dala ng pagod at pagkamausisa, itinulak niya pa uwi ang kariton. Dala ang pag-asang baka iyon ang sagot sa kanyang mga dasal. Kinabukasan, maaga siyang bumangon. Naalala niya ang sinabi ng matanda. Nilagay niya sa kariton ng 3 pirasong talong. Ilang sandali pa lang parang may malamig na hangin na dumaan. At pagkakita niya, naging 6 ang talong. Napahawak siya sa ulo. Hindi totoo ito. Ngunit nang inulit niya ulit, 3 kamatis naman ang nilagay niya. Naging 6 din. Napangiti siya. Ito na ang sagot sa lahat. Simula noon,
Dumami ang kanyang paninda sa palengke. Nagulat ang mga suki. "Naku, Nestor, dati kaunti lang ang tinda mo. Ngayon parang buong bukirin." Ngumiti lang siya. "Sinipagan ko lang po." Sa mga unang linggo, ginamit ni Nestor ang kariton sa kabutihan. Kapag may batang nagugutom, binibigyan niya ng gulay. Kapag may matandang walang pambili, pinapahiram niya. Ang mga tao sa baryo ay humahanga sa kanya. Si Nestor, mapagbigay talaga, sabi ng lahat. Ngunit gaya ng maraming kwento, nagsisimula ang pagbabago sa puso kapag dumami ang biyaya. Habang dumadami ang paninda ni Nestor, dumadami rin ang kanyang ambisyon. Nainggit siya sa mga may malalaking bahay sa bayan. Nainggit siya sa mga taong may mga trabahador at malaking lupa. Isang gabi, habang nakatingin sa kanyang bakuran na puno ng gulay, napabulong siya. "Kung ganito kadali, bakit hindi ko papalakihin? Baka kaya ko pang mapuno ang buong palengke. Baka pwede rin akong yumaman." Kaya araw-araw, pinupuno niya ng paninda ang kariton. Palay, prutas, kahit mga buto ng halaman. At lahat ng iyon ay dumodoble. Lumawak ang kanyang tindahan at ang dating payak na Nestor ay naging abala, tila nahuhumaling sa kayamanan. Ngunit unti-unting nagbago ang kanyang ugali. Kapag may batang humihingi ng gulay, tinataboy niya. "Trabahuin mo muna bago ka humingi," sigaw niya minsan. Napansin ng mga kapitbahay, parang hindi na siya yung dati nating kilalang Nestor, bulong ng isa. "Baka naman napagod lang siya," sagot ng iba. Pero sa totoo lang, nabago na siya ng kasakiman. Isang gabi, habang tinutulak niya ang kariton, may sumagi sa isip niya. Kung gulay at palay lang ang dumodoble, paano kaya kung ginto? Kinuha niya ang ilang lumang baryang pilak na tinago niya sa ilalim ng kanyang higaan. Nilagay niya ito sa loob ng kariton. Ilang sandali pa, muling humaplos ang malamig na hangin. Nang silipin niya, napuno ito ng makinang na ginto. Nanlaki ang kanyang mga mata. Totoo nga, totoo. Kinabukasan tinangka niyang ulitin iyon. Ilang piraso ng alahas nilagay niya at muli dumami. Hindi na siya nakatulog sa tuwa. Gabi-gabi, ginagawa niya iyon hanggang sa ang kanyang bakuran ay puno na ng sakos-sakong yaman. Ngunit kasabay ng pagdami ng ginto, unti-unti ring nagbago ang paligid. Nawala ang mga ibon sa paligid ng bahay niya. Natuyo ang kanyang mga tanim at tila ang hangin ay mabigat at malamig. Ngunit hindi niya iyon ininda. "Hindi ko kailangang magtinda pa. Hindi ko kailangang tumulong sa iba. Ako na ang pinakamayaman sa baryo," wika niya habang nakangisi. Ngunit hindi alam ni Nestor, malapit nang matapos ang kanyang kaligayahan. Isang gabi, habang pinupuno niya ng ginto ang kariton, napansin niyang parang bumigat ito. Pilit niyang itinulak, ngunit hindi gumalaw. Tumaas ang hangin, umulan ng malakas, at tila may boses na nagmumula sa paligid. "Nalimutan mo ang sinabi ko, Nestor." Napalingon siya, wala namang tao. Ngunit ang kariton ay kumikislap at ang mga gulong ay unti-unting natutunaw. Sinubukan niyang kunin ang ginto, ngunit bigla itong naging abo. Ang buong bakuran ay napuno ng alikabok at sa isang iglap, naglaho ang lahat. Ang kariton, ang yaman, at pati ang mga pananim, lahat ay nawala. Lumuhod si Nestor sa gitna ng ulan. Bakit? Bakit mo ito ginawa?" Ngunit tanging hangin lang ang sumagot sa kanya. Kinabukasan, nakita siya ng mga kapitbahay. Nakaupo sa tabi ng kanyang bakanting bakuran. Hawak ang dating kahoy na kariton na dati pa niyang gamit. Wala nang bakas ng kayamanan, ngunit tahimik ang kanyang mukha. Mula nang mawala ang mahiwagang kariton, parang muling isinilang si Nestor. Sa unang linggo, mahirap para sa kanya ang bumalik sa dati. Nasira ang mga pananim, nawala ang mga suki, at halos wala siyang puhunan.
Ngunit sa kabila ng lahat, pinilit niyang bumangon. Tuwing umaga, muli niyang itinulak ang kanyang lumang kahoy na kariton. Mabigat, kalawangin, at minsan ay nasisiraan pa ng gulong. Pero bawat kalansing nito ay tila paalala, simulan mong muli, Nestor. Hindi na siya nagmamadali gaya ng dati. Kapag may batang naglalaro sa tabi ng kalsada, humihinto siya saglit, pinapaypayan ng sarili, at binibigyan ng maliit na prutas. Kapag may matandang naglalakad, inaalok niya ng libreng gulay. Kuya Nestor, bakit libre na? Tanong ng isa. Ngumiti siya. Dati kasi, puro yaman ang gusto ko. Pero ngayon, mas masarap sa pakiramdam ang makatulong. Ang dating tahimik na tindero ay naging mapagkwento. Kapag bumibili ang mga tao, hindi lang gulay ang kanilang nauuwi, kundi mga kwento ng aral at pag-asa. Madalas niyang sabihin, ang gulay, kahit gaano kaliit, kapag inialay mo sa may pangangailangan, nagiging biyaya. Unti-unti, bumalik ang sigla ng kanyang bakuran. Muling tumubo ang mga kamatis at talong. Ang mga ibon ay nagbalik at tuwing madaling araw, tila may himig sa paligid ng kanyang bahay. Parang sinasabing nabawi na ng kabutihan ang dating nawala. Minsan, habang nagbubunot siya ng damo sa kanyang taniman, napalingon siya sa may bakod. Doon niya nakita ang isang pirasong kahoy na pamilyar sa kanya. Tila bahagi ng dating mahiwagang kariton. Naisip niyang itago ito bilang paalala. Habang tumatagal, hindi na niya iniisip kung dadami pa ang kanyang kita. Mas nakatuon siya sa pakiramdam ng kapayapaan. Sa bawat tulak ng kariton, pakiramdam niya ay pinapatawad siya ng panahon. Lumipas ang mga buwan at naging malapit siya sa mga tao sa baryo. Ang mga bata ay tinatawag siyang Tatay Nestor at ang mga kapitbahay ay lumalapit sa kanya kapag may problema. Kapag may batang umiiyak, nililibang niya ng kwento. Kapag may mag-asawang nag-aaway, tinuturuan niya ng pagpapatawad. Alam niyo, sabi niya minsan habang nagkukwentuhan sa ilalim ng punong mangga, ang pinakamagandang pakiramdam ay yung may kapayapaan ka kahit walang kayamanan. Mula noon, bawat araw ay parang biyaya. Hindi siya yumaman, pero hindi na rin siya nagkulang. Lagi siyang may makakain, may kausap, at may ngiti sa labi. Lumipas ang panahon at si Nestor ay tumanda na. Ngunit hanggang sa huli, hindi siya nakalimot sa aral ng mahiwagang kariton. Kapag siya ay naglalakad sa palengke, kahit mabagal na ang kanyang mga hakbang, naririnig pa rin ang mahinang kalansing ng kariton sa kalsada. Isang araw, isang batang tindero ang lumapit sa kanya. Tay Nestor, sabi nito, matanda na po kayo, pero bakit masigla pa rin kayo magtinda? Ngumiti si Nestor. Anak, kapag masaya ka sa ginagawa mo, hindi mo mararamdaman ang pagod. Ang totoo, hindi ko na nga iniisip na trabaho ito. Paraan lang ito ng pasasalamat. Totoo po ba yung sabi ng mga tao na nagkaroon kayo ng mahiwagang kariton? Saglit siyang natahimik, saka ngumiti. Totoo, pero mas mahiwaga pa rin ang puso ng taong marunong magpasalamat. Ang kariton, nawawala, pero ang kabutihan hindi. At habang naglalakad palayo si Nestor, bit-bit ang kanyang lumang kariton. Sumisipol siya ng marahang awitin. Sa bawat tulak niya sa kariton, tila sumasabay ang hangin. At sa malayo, parang may mahinang tinig na muling bumubulong. Ang biyayang ibinabahagi, dumadami. Ang kayamanang pinipilit, nawawala. Sa buhay, ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa dami ng ari-arian o gintong hawak, kundi sa kapayapaan ng puso at kababaang loob. Tulad ni Nestor, matutong makontento sa kung ano ang mayroon, sapagkat ang kasakiman ay nagdadala ng kapahamakan. Ngunit ang pagkakontento ay nagbubunga ng kaligayahan. Si Marco ay isang tatay na may asawa at 2 anak na bata pa, si Mia at si Paolo.
Isa siyang empleyado sa opisina na parang laging may hinahabol. Araw-araw ay parang karera ng kabayo ang buhay niya. Han, kape mo muna, sabi ng asawa niyang si Lisa isang umaga. Wala nang oras, love. Baka malate ako. Sagot ni Marco habang nagtatali ng sapatos. May tinapay sa bibig at sabay sinisilip kung nasa charger pa ang cellphone niya. Si Lisa ay sanay na sa ganitong eksena. Si Marco kasi ay kilala sa bahay bilang si tatay na laging nagmamadali. Kahit sa simpleng kainan, gusto niyang matapos agad. Kahit sa panunood ng TV, gusto niyang malaman kaagad ang ending. Para bang gusto niyang tumakbo ang oras pabor sa kanya. Pero sa totoo lang, mabuting tao si Marco. Masipag, responsable, at may pangarap para sa pamilya. Ang problema lang, masyado siyang nagmamadali sa buhay. Gusto niya agad makuha ang mga bagay. Mas magandang bahay, mas mataas na posisyon, mas malaking sahod, mas mabilis ang resulta. Isang araw matapos ang mahabang araw sa opisina, naglakad si Marco pauwi. Habang binabagtas ang daan pauwi, may nadaanan siyang maliit na tindahan na noon niya lang nakita. Ang karatula ay nakasulat sa lumang estilo. Mga lumang bagay, bagong aral. Napangiti siya. Baka may relo dito na mas mura kaysa sa mall. Pumasok siya. Amoy lumang kahoy at libro sa loob. Sa gilid ng istante, may isang matandang lalaki na nakaupo. Nakangiti. Magandang gabi po, Mang. Matias, sagot ng matanda. Mahilig ka ba sa mga lumang bagay? Medyo po, sagot ni Marco. Habang tumitingin-tingin sa mga relo, lumang pluma at mga lumang barya. Ganda nitong relo, oh. Ang tinutukoy niya ay isang gintong relo na vintage ang dating. Maganda nga yan, sabi ni Mang Matias. Pero hindi lang maganda, mahiwaga rin. Napatawa si Marco. Haha, mahiwaga? Parang pelikula Magkano po ito? Libre, sagot ng matanda. Pero tandaan mo, kapag minadali mo ang oras, may kapalit. Bago pa makasagot si Marco, biglang nagbago ang paligid. Parang umiikot ang hangin at nang matauhan siya, nasa labas na siya ng tindahan. Hawak ang gintong relo. Paglingon niya, wala na ang tindahan. Kinabukasan, na late si Marco sa trabaho. Matindi ang traffic at ang init pa ng araw. Habang nakasakay sa jeep, napatingin siya sa relo niya. Naalala niya ang sinabi ng matanda. Kung totoong mahiwaga ito, sana pabilisin na lang ang oras. Pinindot niya ang gilid relo. Biglang kumislap ito. Pagmulat niya, nasa harap na siya ng opisina. Ha? Paano yun? Gulat niya. Simula noon, napansin niyang tuwing pinipindot niya ang relo, parang lumalaktaw ang oras. Nakakatipid siya ng oras sa biyahe, sa pila, sa mga meeting. Parang shortcut ng buhay. Tuwang-tuwang sabi niya, kung ganito lang palagi, baka ma-promote agad ako. At nangyari nga. Sa loob ng ilang buwan, naging assistant manager na siya. Nakabili siya ng bagong kotse, bagong cellphone, bagong mga gamit sa bahay. Hindi lang sa trabaho ginamit ni Marco ang relo. Kapag tinatamad siya sa family gatherings, pinipindot niya ito. Pag gusto makipaglaro ng anak habang siya ay abala, pindot sa relo. Pagkatapos ng isang kisap mata, tapos na ang laro. Kapag may pila sa grocery, pindot ng relo. Kapag mahaba ang sermon ng asawa, pindot ulit. Kapag may handaan na matagal ang kainan, kapag traffic, kapag may meeting na nakakaantok, pindot lagi ng relo. Hanggang sa maging normal na ito sa kanya. At habang siya ay masaya sa bilis ng buhay niya, hindi niya napapansin na mabilis din ang pagtanda ng lahat sa paligid niya. Isang araw, nagising si Marco at sumakit ang likod niya. Pagtingin niya sa salamin, may puting buhok na siya. Malabo na rin ang mata. Ha? Halos mapasigaw siya. Ilang linggo palang lumipas Ngunit paglabas niya ng kwarto, may nakatayo sa kusina. Isang dalagang babae na may hawak na tasa ng kape. Good morning, Dad. Bati ng babae. Ha? Sino ka? Si Mia po ito, natatawang sagot ng dalaga.
Grabe, lagi ka talagang tulala ngayon, Dad. Hindi makapaniwala si Marco. Ang anak niyang 9 na taong gulang. Ngayon ay dalaga na. At nang dumating si Paulo, binata na ito. May sariling sasakyan, papunta sa graduation niya. Pa, salamat sa lahat ng sakripisyo mo, sabi ni Paulo. Sabay yakap sa kanya. Parang tinusok ang puso ni Marco. Sakripisyo, pero parang wala siyang natatandaan. Hindi niya maalala ang unang araw ng high school ni Paulo, ang mga sayaw ni Mia, ang mga birthday, Pasko, at bakasyon. Lahat ay parang nalaktawan niya. Lumipas pa ang mga araw at tuluyan ng tumanda si Marco. Mahina na ang tuhod, madalas na siyang nakaupo lang. Isang araw, habang hawak niya ang mahiwagang relo, naisip niya, ito pala yung kapalit. Sayang, pulong niya. Ang dami kong gustong balikan, ang dami kong gustong ulitin. Napaluha siya. Ang relo na dati niyang kaibigan, ngayon ay naging simbolo ng mga sandaling di na maibabalik. Binalikan niya sa isip ang lahat. Ang tawa ng mga anak, ang kulitan ni Lisa, ang halakhak sa hapagkainan. Lahat yun ay nilaktawan niya. Akala niya, abala lang. Pero yun pala, iyon mismo ang buhay na hinahanap niya. At habang umiiyak siya, biglang kumislap muli ang relo. Isang malakas na hangin ang dumaan at ang paligid ay naglaho. Han, kape mo muna, sabi ng isang pamilyar na boses. Pagmulat ni Marco, nasa kama siya. Malakas, bata pa, walang puting buhok. Hawak niya ang kamay ni Lisa, nakangiti ito. Ma? Lisa? Gulat niyang sabi. Bakit parang nanaginip ka? Tanong ni Lisa. Ang aga-aga, pawis na pawis ka. Tumingin siya sa paligid. Naroon ang mga laruan ni Paulo, ang mga drawing ni Mia sa dingding. Lahat ay parang regalo. Napaluha si Marco, ngunit ngayon ay luha ng tuwa. Salamat Lord, bulong niya. Binigyan mo pa ako ng isa pang pagkakataon. Mula noon, nagbago si Marco. Sa opisina, hindi na siya laging nagmamadali. Kapag may pila, ngumingiti lang siya. Kapag traffic, pinapatugtog niya ang paboritong kanta ni Lisa at sinasabing, quality time din to, oh. Kapag may meeting na mahaba, hindi na siya naiinip. Sa halip, nagkakape siya at nagjo-joke. Ang haba ng meeting natin na parang teleserye, biro niya. Sa bahay, mas madalas na siyang makitang naglalaro kasama ng mga anak. Minsan, nagluluto silang mag-anak sabay-sabay, kahit na lagi silang nagkakagulo sa kusina. Kapag may family gathering, hindi na niya gustong lumaktaw. Sa halip, siya pa ang unang dumadating, bit-bit ang kamera. Dito kayo, picture muna bago tayo kumain. At kapag gabi, bago matulog, napapatingin siya sa lumang relo na nakapatong sa mesa sa tabi ng kama niya. Hindi na ito kumikislap. Pero para kay Marco, iyon na ang pinakapaborito niyang gamit. Paalala na minsan, mas mahalaga ang dahan-dahan kaysa mabilisan. Lumipas ang mga taon at unti-unting tumanda rin si Marco sa natural na paraan. Hindi dahil sa mahiwagang relo, kundi dahil sa panahon na kanyang nilasap. Ang dating taong nagmamadali ay naging taong marunong maghintay. Ang dating gustong tapusin agad ang lahat ay natutong mag-enjoy sa bawat sandali. Dahil minsan, sa pagmamadali nating makarating sa bukas, nakakalimutan nating yakapin ang ngayon. Gaya ni Marco, huwag masyadong magmadali. Minsan, ang mga sandaling akala mong walang halaga, ang pagtawa ng anak, ang yakap ng asawa, ang mahinang ulan sa hapon. Iyon pala ang mga sandaling bubuo sa tunay na kaligayahan. Ang buhay ay hindi karera. Ito ay biyahe kung saan bawat hakbang, bawat minuto, ay biyayang dapat ipagpasalamat. Ang oras, kapag lumipas na, ay hindi na maibabalik. Kaya dahan-dahan lang. Ang bawat minuto ay may saysay kapag ginugol mo ito sa pagmamahal. Sa paanan ng isang bundok, may isang baryong napapalibutan ng mga palayan. Sa baryong iyon nakatira si Mang Tonyo,
Isang magsasakang kilala hindi sa yaman, kundi sa kabutihan. Araw-araw, gigising siya bago pa sumikat ang araw. Sa kamay niya ay ang araro, sa balikat ay ang tali ng kalabaw. Habang naglalakad papunta sa bukid, maririnig ang mahinang huni ng ibon at simoy ng hangin na dumarampi sa kanyang mukha. Hindi malaki ang lupang sinasaka ni Mang Tonyo. Sapat lang para sa kanyang pamilya, ang kanyang asawa na si Aling Rosa at ang anak nilang si Tomas. Ngunit sa kabila ng kakapusan, hindi siya nagkukulang sa pagtulong. Sa tuwing may kapitbahay na lumalapit, palaging may maibinibigay siya, kahit isang dakot ng bigas, kahit kalahating sakong bigas. Para kay Mang Tonyo, ang kabutihan ay parang tubig sa ilog, dumadaloy at hindi nauubos kapag pinapayagang umagos. Isang araw ng tag-init, habang nag-aararo siya sa ilalim ng matinding sikat ng araw, may isang matandang lalaking naglalakad sa kalsada. Mabagal ang hakbang, nanginginig ang mga kamay, at baka sa mukha ang pagod at gutom. Lumapit si Mang Tonyo at inalok ng pahinga. Pinaupo niya ito sa lilim ng puno at binigyan ng tubig. Walang hinihinging kapalit, kusa lang siyang tumulong. Matapos uminom, ngumiti ang matanda. Sa kanyang mga mata ay may kakaibang kislap, parang may lihim na karunungan. Mula sa kanyang bulsa, inilabas niya ang isang maliit na sisidlan. Sa loob nito ay may isang butil ng palay, kasing liit ng kuko, ngunit tila kumikislap sa araw. Ang matanda ay tumingin sa kanya at mahinang nagsabi na ang binhing iyon ay may taglay na hiwaga. Kapag itinanim ng pusong tapat, magbibigay ito ng ani na hindi maubos. Ngunit kung ang nagtatanim ay magiging sakim, mawawala ang biyaya. Bago pa makapagsalita si Mang Tonyo, napansin niyang naglaho ang matanda na parang usok na dinadala ng hangin. Naiwan siya, nakatingin sa kumikislap na binhi sa kanyang palad. Kinagabihan itinanim ni Mang Tonyo ang binhi sa gitna ng kanyang bukid. Nilagyan niya ng maliit na bakod at tinubigan ng maayos. May halong pagkamangha at pag-asa. Ngunit hindi niya lubos na inaasahan ang mangyayari. Kinabukasan, nang sumikat ang araw, napahinto siya sa paghinga sa kanyang nakita. Sa mismong lugar na tinaniman niya kagabi, tumubo ang palay na mas mataas pa sa kanyang tuhod. Luntian, makintab, at tila may gintong alikabok na kumikislap tuwing tinatamaan ng araw. Lumipas ang mga araw at ang tangkay ay lalo pang lumago. Sa loob lamang ng ilang linggo, handa na itong anihin. Nang anihin niya, halos hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Isang maliit na bahagi lang ng lupa ang tinamnan niya, ngunit daan-daang kaban ng palay ang kanyang nakuha. Ang kanyang asawa at anak ay napaluha sa tuwa. Ang kanilang maliit na bahay ay napuno ng halakhak at pasasalamat. Ipinamahagi ni Mang Tonyo ang ilan sa kanyang ani sa mga kapitbahay. Ang mga matanda, mga batang gutom, at mga pamilyang walang makain ay nabigyan ng bigas. Sa tuwing may nagbibigay siya, napapansin niyang lalo pang dumarami ang laman ng kanyang kamalig. Kahit araw-araw siyang namimigay, hindi ito nauubos. Para bang sa bawat palad na inaabot niya ng bigas, ay may kapalit na mas marami. Kumalat ang balita sa buong baryo. Ang mga tao ay muling nagsimula ng pag-asa. Ang dating tahimik na baryo ay napuno ng sigla. Mga halakhak ng bata, mga awitin ng magsasaka, at amoy ng bagong lutong kanin sa hangin. Si Mang Tonyo ay naging inspirasyon ng lahat. Hindi niya alam kung paano ipaliwanag ang himala, ngunit alam niyang ito ay bunga ng kabutihan at pananampalataya. Sa bawat dapit hapon, nakatingin siya sa langit at taos-pusong nagpapasalamat. Sa puso niya, naniniwala siyang ang hiwagang ito ay hindi lamang regalo, kundi pagsubok kung hanggang saan niya ito kayang ipamahagi. Makalipas ang ilang buwan, may mga dumating sa baryo na mga negosyanteng galing sa bayan. Narinig nila ang tungkol sa kakaibang bigas ni Mang Tonyo
mabango, maputi, at tila may gintong kintab kapag niluto. Nang makitaan nila ang kamalig ni Mang Tonyo, namangha sila sa dami ng ani. Nag-alok sila ng malaking halaga ng pera kapalit ng kanyang bigas. Sa una, tinanggihan niya. Ngunit nang ipakita ng mga negosyante ang salapi, pera na higit pa sa anumang nakita niya noon, may umusbong na kakaibang damdamin sa kanyang puso. Sinabi niya sa sarili na wala namang masama kung magbenta siya ng kaunti. Maaari niyang gamitin ang pera upang palakihin pa ang kanyang bukid. Maaaring mas marami pa siyang matulungan kapag lumaki ang kanyang ani. At doon, nagsimula ang unti-unting pagbabago. Ang dating bukid ni Mang Tonyo ay unti-unting napuno ng mga bagong gamit. Bagong araro, bagong kalabaw, at mga kagamitang dati hindi niya kayang bilhin. Ang maliit nilang bahay ay napalitan ng mas matibay na bubong at ang dating kamalig ay pinalawak. Ngunit habang dumarami ang kanyang ari-arian, unti-unti namang nababawasan ang kanyang kabaitan. Ang mga kapitbahay na dati niyang tinutulungan ay hindi na makalapit. Kapag may kumakatok, madalas ay walang sumasagot. Kapag may humihingi ng bigas, palaging dahilan niya ay kapos din sila. Hindi niya napansin na ang dating masiglang baryo ay muling nanlumo. Ang mga bata ay tahimik at ang mga palayan ng ibang magsasaka ay muling natuyo. Ngunit si Mang Tonyo ay abala pa rin sa pagbilang ng kanyang pera. Unti-unting pinalitan ng takot at pag-aari ang dati pusong bukas palad. Ang kanyang asawa ay nanatiling tahimik. Ngunit sa mga mata nito, may nakatagong lungkot. Alam niyang may mali, ngunit hindi niya alam kung paano ito babaguhin. Isang umaga, maagang nagpunta si Mang Tonyo sa bukid. Ngunit sa halip na lunti ang mga palay, tuyot na lupa ang kanyang nakita. Ang dating gintong mga tangkay ay kumupas at naging kulay abo. Ang hangin na dati malamig ay tila nagbago, tuyo at mabigat. Sa bawat hakbang niya sa bukid, naririnig ang langit-ngit ng tuyong lupa. Sa takot, tumakbo siya papunta sa kanyang kamalig. Nang buksan niya ang pinto, napasigaw siya sa gulat. Ang mga sakong bigas ay nawala. Ang iba ay nabutas. At ang natitirang butil ay naging abo. Ang dating amoy ng bagong ani ay napalitan ng amoy ng alikabok. Napaupo siya sa sahig, hawak ang isang dakot ng abong bigas. Doon niya naalala ang mga salitang sinabi ng matanda noon. Ang biyaya ay nananatili lamang sa pusong bukas palad. Sa gabing iyon, hindi siya nakatulog. Ang bahay na dati puno ng tawanan ay naging tahimik. Sa labas, tanging huni ng kuliglig ang maririnig kasabay ng kanyang paghikpi. Kinabukasan, habang naglilinis siya ng kamalig, napansin niya ang isang butil ng palay sa sahig. Maliit, ngunit may kakaibang kislap. Kinuha niya ito at parang may sumundot sa kanyang alaala. Ang araw na una niyang nakita ang matanda, ang kabutihang kanyang ipinakita noon, ngiti ng mga kapitbahay noong panahon ng kasaganaan. Sa isang iglap, naunawaan niya ang lahat. Ang hiwaga ng binhi ay hindi kailanman tungkol sa palay o sa lupa. Ito ay tungkol sa puso ng taong nagtatanim. Muling bumalik ang liwanag sa kanyang mga mata. Sa kanyang dibdib ay naramdaman niya ang damdaming matagal nang nawala. Kababaang loob, itinanim niya muli ang natitirang butil. Ngayon, hindi na para sa sarili, hindi para sa pera, kundi para sa lahat. Lumipas ang mga araw at unti-unting tumubo ang binhi. Sa unay iisang tangkay lang, ngunit habang tinutubigan niya ito, parang mas mabilis itong lumago. Ang mga kapitbahay ay nagulat nang mapansin na pati ang kanilang mga bukirin ay muling nagkaroon ng sigla. Ang lupa ay muling naging mamasa-masa at ang mga palay ay muling tumubo ng malago. Ang hiwaga ay tila kumalat. Muling nabuhay ang baryo ng San Roque. Ang mga tao ay muling nagtulungan.
Si Mang Tonyo na minsang naging sakim ay muling naging mapagbigay. Muling naging masigla ang kanyang tahanan at ang mga dating gutom ay muling busog. Sa bawat kaban ng bigas na kanyang inaani, lagi niyang sinisigurong may bahagi para sa mga nangangailangan. Sa tuwing tinitingnan niya ang kanyang bukid, nararamdaman niyang hindi lang ito lupa o ani, kundi paalala ng kabutihan at ng mga aral ng buhay. Mula noon, naging tradisyon sa San Roque na magbahagi ng ani tuwing anihan. Sa bawat pamilya, may bahagi ng palay na ibinibigay sa mga walang lupa o walang makain. Itinuro ni Mang Tonyo sa mga bata ang kahalagahan ng kabutihan. Lagi niyang sinasabi sa kanila, ang kabutihan ay parang binhi. Kapag itinanim mo, tutubo ito at magbubunga ng higit pa sa iyong inaasahan. At tuwing umaga, kapag sumisikat ang araw, makikita pa rin sa kanyang bukid ang mga palay na kumikislap sa gintong liwanag. Paalala ng mahiwagang binhing minsang nagturo sa kanya kung ano ang tunay na yaman. Ang tunay na hiwaga ay hindi nasa binhi, kundi nasa puso ng taong marunong magbahagi. Ang kabutihan, kapag itinanim, ay magbubunga ng kasaganaan hindi lang para sa isa, kundi para sa lahat. Maraming salamat sa pakikinig. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe. At samahan kami muli sa susunod na kwento.